Pilipinas, oras natin, 8 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Dahil hindi tumitigil sa pagkayod ang mga manggagawa, tuloy din ang ECC sa proteksyon sa mga manggagawang nagkasakit o naaksidente ng dahil sa trabaho. Higit 5 taon nang umaalalay, nagbibigay kaalaman, benepisyo at inspirasyon. Hatid ng DZRH at ECC, Employees Compensation Commission. #ECC, Work-Related. Kasama ang action woman ng ECC, Executive Director Attorney Kaima Velasquez at sina May Binauhan at Yuel Reyes. #ECC, Work-Related. Sagot ka ng Employees Compensation Commission. Good morning! Magandang happy Wednesday morning again. Ngayon po ay nasa ika-12 na tayo ng buwan ng Marso. It's March 12, 2025. Muli po mga kaibigan, Luzon, Visayas, Mindanao. Kumusta po tayong lahat? Ayan, sana lagi po tayong masaya. Dahil kami dito sa Employees Compensation Commission, napakasaya po namin na makasama kayong muli. Lalong-lalo na po sa ating mga manggagawang nagkasakit at syempre yung pong mga naaksidente o nasawi ng dahil po sa trabaho. Samahan niyo po kami ngayong araw na ito ng Miyerkules sa isang oras na naman na ating talakayan. At syempre ang ating mga pag-uusapan po ay mga benepisyo at serbisyong hatid ng Employees Compensation Commission. At syempre ito pa rin po ang ating #ECC Work-Related. Ako po muli ang inyong lingkod, May Binauhan. At kasama pa rin natin ang ating action woman. Ako si Wonder Woman. Siya po ang ating action woman ngayong araw na ito ng Miyerkules. Walang iba kundi ang Executive Director po ng ECC, Attorney Kaima Velasquez. Magandang umaga sa iyo. Good morning, Kay. Magandang umaga rin sa iyo, Miss Wonder Woman, Miss May. At syempre magandang umaga sa ating mga listeners at viewers sa ating mga ka-ECC. So, Miss May, napakabilis talaga ng yes, Kay. Oras, no? Grabe. Parang kakakilala lang natin nung isang linggo, pero 5th episode na pala natin. Pang-lima na. Agad-agad, so, ano? Minimum 5 weeks na tayo magkakilala. Pero dun sa nagdaang 4 na Miyerkules, marami na tayong nabahaging mga impormasyon tungkol sa ating Employees Compensation Program. Yes. Diba? At marami na rin tayong nasagot ng mga tanong galing sa ating mga listeners at viewers. Pero pinakamahalaga yung topic natin today. Bakit? Bakit po? Kasi hihimayin na natin ngayon ang mga benepisyo at serbisyo na ibinibigay ng ECC. So sa mga manggagawa na nagkasakit, na aksidente or namatay, ito na yung time para madetalya na natin ang ating mga benepisyo na ibibigay sa kanila. Yes na yes ka dyan, Kay, dahil eto mahaba-habang po ito, talakayan ngayong araw na ito ng Miyerkules. Dahil sa dami po ng mga benepisyo at serbisyong hatid pa rin po ng Employees Compensation Commission. Pero syempre bago yan, Kay, sa ating mga nanonood ngayon at of course sa mga nagdaang episode natin, siguro balikan muna natin paano nga ba ang proseso ng filing ng EC benefits o yung mga benepisyo po ng ECC. Andito po, siguro ready na kayo. Panoorin po natin at pakinggan natin, Kay. Ikaw ba ay empleyadong nagkasakit o naaksidente ng dahil sa trabaho? Alam mo ba na maliban sa SSS at GSIS benefits, ay may karagdagang benepisyo ka pa na maaaring makuha mula sa Employees Compensation Program? Tama! Covered ka ng ECC, basta mandatory member ka ng GSIS at SSS. Kasama ang mga self-employed members, sea-based OFWs, mga kasambahay, at lahat ng mga uniformadong personnel ng AFP, PNP, BJMP, at PFP. So, paano nga ba makakapag-claim ng EC benefits? Sa pampublikong sektor, magpunta lamang sa pinakamalapit na GSIS office o branch sa inyong lugar. Sa pribadong sektor naman, ay sa SSS office o branch ang filing ng EC claims. Pagdating naman sa mga requirements, dalhin lamang ang mga dokumento gaya ng Accomplished EC Sickness Disability Form, Certificate of Employment, Medical Record, Incident Accident Report. Ang kagandahan sa EC program ay 3 taon ang prescriptive period nito at hindi kinakailangan na ubos muna ang iyong sick leave credits bago makapag-file ng claim.
O di ba? Good news! Sakali naman na ma-disapprove ang iyong EC claim sa SSS o GSIS branch, maaari kang mag-file ng motion for reconsideration sa main office ng mga ito. Pero kung denied pa rin ang kanilang decision, maaari kang umapila na mismo sa opisina ng Employees Compensation Commission. Dalhin o email lamang ang inyong mga dokumento at ang denial letter ng iyong EC claim mula sa SSS o GSIS upang maproseso ang inyong apila. For more details, follow and message us on our official Facebook page at ECC Official or search for the Employees Compensation Commission. Remember, kahit may ECC, lagi ka pa rin mag-ingat ha! ECC Work Related sa DZRH. Yan po, napanood po ninyo at napakinggan. Siyempre, bago tayo magtalakayan ngayong umagang ito, siguro Idikay, ibigay muna natin ang ating inaabangan na namang tanong. Lagi naman ito no? Para sa ating mga ka-ECC. EC Question. Eto na. Ay, Miss May, alam mo, lagi, pagka nagtatanong tayo ng easy question, dapat easy talaga. So, ngayong umaga, tama o mali lang po ang ating katanungan. So, ang sagot po, either tama or mali. Covered na Employees Compensation Commission ang mga self-employed members ng SSS. Tama or mali? Yan lang po yung tanong natin, Miss May. Dalawa lang, ha? Dalawa lang po yung parang right or wrong lang. Piliin pwede ninyo. din po. Oo. Kaya kung kayo po ay nakikinig na ngayon at nanonood sa ating talakayan, lalong-lalo na po ng mga nakaraang episode natin, Idikay, siguro, eto na, sa ating mga listener and viewer, i-comment lang po ninyo ang tamang sagot sa aming pong comment section. Again, meron po kaming pipiliin na 3 mananalo, 3 winners, Idikay. At syempre, ngayong umagang ito, magkatatanggap pa rin sila doon sa ating mga magiging winner ng ECC merchandise. Pero, tandaan po ninyo huwag niyo pong kalimutan, ito pong paglalagay ng hashtag ECC Work Related at yung pong sharer badge. Yan, mahalaga po yan para kayo po ay manalo. At syempre, samahan niyo pa rin po kami sa ating pag-uusapan ngayon kung kayo po ay may mga tanong tungkol po sa ECC, lalo na po sa ECC program. Pwede po kayong mag-text sa ating pong text line sa DZRH ang 0919-282-6485. At yan po ay pwede kayong mag-comment din dyan at sa aming live streaming sa DZRH News at sa ECC. Mamaya po, sasagutin po ni Idikay ang ating pong mga katanungan. Hashtag ECC Work Related sa DZRH. Eto na. Tuloy-tuloy na tayo. Haba ng oras. Mahaba pa oras. Gusto natin talagang ma-share yung information, Opo. Miss May. Kaya Yes. kahit na mapagod tayo ngayong umaga, kailangan ma-deliver natin sa ating mga nanonood at nakikinig yung mga benepisyo na hinahatid ng ECC para sa kanila. Ayun, kaya eto na Eto na ang ating mga pag-uusapan ngayong umagang ito, Idikay. Tama-tama, tayo po ay nasa buwan ng Marso. At ito po yung, sabi nga natin, hindi lang Women's Month, kundi Fire Prevention Month. Pero buti na lang, hindi para nagkakaroon ulit ng mga sunog Pero, eto ang ating pag-usapan. In case po, Idikay, na magkaroon ng sunog sa workplace, doon sa lugar po na pinagtatrabahuhan ng ating mga manggagawa, may benepisyo po ba na makukuha mula sa ECC? Good question, Miss May. Alam naman natin na sa hindi inaasahang pagkakataon, di ba? Nagkakaroon talaga ng aksidente sa trabaho, nagkakasunog sa office natin o sa factory na pinagtatrabahuhan natin. Ito ay covered. As long as, 'di ba, yun nga, work-related. So halimbawa, habang nasa opisina ka, nandun kayo, nagtakbuhan kayo kasi nagkaroon ng sunog, na-injure ka, 'di ba? Nadapa, natisod, nadampian ng apoy ang iyong balat. Ito ay work-related at pwede po sila mag-file ng EC claim dahil considered work-related ang pagka-aksidente ni worker. So Ayun. makakuha siya ng EC benefits dito. Miss May. So dapat maintindihan nila yun sapagkat ang susunod nating tanong kay Idikay, ano ba yung mga benepisyo Nako. na pwede nilang makuha mula po sa Et- incident na yan? Ito na yung ating meat na ating discussion ngayon, Miss May, di ba? So, kung work-related po yung aksidente na nangyari sa opisina or sa lugar ng paggawaan, maaring makaklaim po sila ng easy sickness or easy disability
disability benefits. Kung physical o functional loss yung nangyari, katulad nga po nung na-mention natin, nadampian ng apoy, hindi siya nakapagtrabaho, halimbawa, nag-absent siya 120 to 240 days na nagkasakit or na-aksidente, pwede po siya makakuha ng disability benefit or sickness benefit. Ganon din sa GSIS kung halimbawa naman po panggobyernong lugar ng pagawaan yung nagkaroon ng sunog, pwede silang mamili between GSIS and ECC benefits pagdating dito sa pagkuha ng benepisyo. Kasi meron po tayo sa GSIS na tinatawag na exclusiveness of benefit. Nako, ano bang ibig sabihin nung exclusiveness of benefit na parang sinasabi nila under po yan ng Section 55 ng Republic Act 8291. Siyempre, GSIS law po yan. Oo nga, Miss May. Buti na lang para familiar ka maintindihan dun nila. sa GSIS law kasi napaka-importante ng distinction between GSIS and SSS. Dito lang naman po sa pakta na to. Kasi pinagsisilbihan naman talaga natin lahat ng manggagawa. Kaya lang sa pag-claim ng benepisyo sa SSS po, pwedeng doble. Ibig sabihin, 2 beses ka makakuha ng sickness benefit or disability benefit. Pero sa GSIS po, maaari lamang pong mamili si empleyado kung gusto niya ng GSIS or EC benefits ang kanyang makukuha. Mamimili, idikay. Yes po, mamimili. Oo. So, ang advice po namin dyan sa mga maggagawa, kung kailangan niyo po mamili, piliin niyo po yung mas mataas na benepisyo kasi hindi po pwedeng doble. Oo. Yung Choose the pinakamataas. higher. Opo. Oo. Choose the So, higher. balik tayo doon sa mga beneficyo, maaari pong makuha nga sakaling ma-injure sa sunog sa workplace natin. Ano po yung mga easy disability benefits na tinatawag para mas maintindihan nila? Mukhang merong mga distinction ito, Idikay. Miss May. So, sa pagkakataon na yung worker ay hindi nakapasok, sabi nga natin kanina, so meron tayong tinatawag na loss of income benefits o generally tawag dito easy disability benefits. May 3 klase tayo nito. So, ginagamit natin sa easy. Meron tayong temporary total disability. Meron tayong permanent partial disability. At meron din tayong permanent total disability. So, himayin natin siya sa Tagalog, Miss May, di ba? Temporary total, ibig sabihin pansamantala at pangbuong katawang disability. Meron tayong permanent partial, ibig sabihin pang habang buhay na kaunting disability at syempre yung permanent total disability, ibig sabihin habang buhay at buong pangkatawan na disability ang nangyari sa inyo na insidente. So, sa ilalim ng EC program is may covered ng SSS ay pwede makakuha ng disability pension. Averaging po mga 5,400 pesos a month yung naibibigay sa SSS. Sa GSIS naman po, pwede po silang makakuha ng 2,000 pesos minimum. So, it can go up as high as, depende po sa monthly salary credit nyo sa SSS at sa computation po ng inyong contribution sa GSIS. Ayun. So, ibig sabihin, yung mga halaga na binabanggit mo, Idikay, applicable doon sa 3 disability distinction. Tama po ba? Yes, Miss May, tama. So, depende yung length nung tagal ng pension. Sabi nga natin, pag temporary yung iyong disability, ibig sabihin at some point makakabalik ka naman sa trabaho, makakabawi ka pag gumaling ka na. So for the period lang na wala kang hanap buhay or hindi ka nakakapagtrabaho. Pero kung yung pinakamalalang damage yung iyong natamo, Yes, di ba? yes. Nagkaroon ka ng permanent total disability pang habang buhay na to. So hanggang mamatay ka na, of course ayaw naman natin ito, pero hanggang nabubuhay ka, bibigyan ka ng pension ng ECC. Oo. So, yun ang pinakamatindi, yung permanent total disability. Yes, Miss May. So, parang pension. Pension yung na to. matatanggap. Oo. So, ang magandang example nito, syempre yung mga nagkakaroon ng spinal cord injuries Yes, oo. na nagiging paralisado na yung buong katawan, so hindi na talaga sila makakapagtrabaho. So sa ganitong pagkakataon, kailangan natin silang suportahan habang buhay. Kasi yung aksidente naman nila, ginawa nila habang nangyari, habang ginagampanan nila yung kanilang trabaho o yung tungkulin nila. Okay, himayin lang natin ng konti, Idikay. Ano po yung mga benepisyo na maaaring makuha kung halimbawa temporary total disability ang nangyari doon po sa ating mga manggagawa? So, for SSS members, Ms. May, sakaling magkaroon ng temporary total disability, may daily sickness benefit tayong binibigay na pwede umabot hanggang 480 pesos sa bawat araw. Again, Ms. May, ito po ay based sa inyong salary credit sa SSS. So, depende po sa hulog natin, sa gano'n na tayo katagal na naghuhulog. Dito po natin naging basis. Pero hanggang 480 pesos po yung pwede. Sa GSIS naman po, minimum naman po yung sineset natin dito, 200 pesos minimum. Ibig
ibig sabihin po, pwedeng umangat. Depende again sa magkano po yung hulog natin. Sa GSIS naman ito. Oo, parang mas malaki lagi yung sa sa private. Ay, Miss May, ito yung maximum kasi yung Maximum. sineset. Oo, kasi sa GSIS, minimum nila sineset kasi nag-iiba-iba yung salary ng bawat manggagawa. So sa gobyerno, umaangat siya hanggang, 'di ba? Ang Pangulo ng Pilipinas, government employee, yung Vice Pangulo, government employee, yung rate nila, nag-iiba-iba depende sa magkano yung salary nila at the time na nangyari yung aksidente, katulad natin, ganun. Sa SSS naman kasi, nagsiset na tayo ng maximum kasi ito na yung maximum na benefit limit na maaari nilang makuha para lang nasiset natin yung expectations. Ayun, total nababanggit na natin yung daily disability, Idikay, no? Para mas maintindihan ng ating mga miyembro ito, no? Daily basis computation. Kasi may mga pagkakataon, nandito po yung tanong depende kung ilang araw sila na hindi nakapasok, sabi niyo po kanina, and then merong maximum number of days na pwedeng i-recover. Tama po ba i-recover o pwede silang makakuha ng easy benefit? Like for example, 1 taon dahil 1 year silang hindi nakapagtrabaho. Pero what about dun sa ito yung tinatawag natin na temporary total disability, di ba, Idikay? Yes, Miss May. So maximum. Sa temporary total disability hanggang 120 days Okay. yung kumbaga ito yung temporary na total. Pwede ka makakuha ng easy sickness or easy disability benefits. Pero yung 120 days, ito yung pwede mag-extend hanggang 240 40 days. Ayun. Lalo na kapag nagkaroon ng medical or physical exam na nagpapakita na hindi pa sila fully recovered. So, bibigyan natin sila ng chance na talagang gumaling agad or makarecover dun sa kanilang pagka-aksidente. So, hanggang maximum of 240 days na benepisyo yung makukuha nila. Pero, di ba, ito na, nasa 240 days 40 na to. days, Mahigit kalahating taon na to. Almost a year na yan. A year. Sa kaso naman na umabot na ng 1 taon dahil sobra na siya sa pinaka-maximum na 240 days, magka-qualify na siya as permanent total disability. Kasi Ayun. ibig sabihin, ang tagal-tagal mo na hindi nakakatrabaho kahit anong physical therapy or Yes. rehabilitation yung ginagawa sa iyo, hindi ka gumagaling. So, sa pagkakataong ganito, pwede na natin siyang i-classify as permanent. Permanent. Oo, 'di ba? Para may periods of time tayo para i-assess kung ay, kaya niya na bumalik. So, dapat tigilan na natin yung pagsuporta sa kanya kasi kaya niya na ulit magtrabaho. Pero may pagkakataon na hindi talaga siya gumagaling. We have to extend assistance to the worker also, Miss May. Ayun. Okay. So, meaning, pwede silang kumuha ng monthly pension. Yes, Miss May. Ito na yung, di ba sabi natin kanina, panghabang buhay na kasi permanent total na yung disability talaga. Okay. So, kanina, ito, nababanggit na natin kanina, permanent partial disability, Idikay. So, ano pong ibig sabihin yan? So, sa permanent partial, ibig sabihin, hindi buong katawan. May bahagi lamang na nawala ng functional loss. Pero sa permanent total disability naman, ang pinag-uusapan natin dito, hindi siya makarecover talaga sa sakit niya. So, nasabi natin kanina, umabot sa 1 taon. So, maliban dito, bukod sa pension na pinag-uusapan natin, pwede din nating bigyan yung manggagawa ng bawa. For example, hindi naman siya totally paralisado pero 2 paa ang natanggal sa kanya or nagkaroon siya ng brain injury na sinasabi natin na nawala na siya ng capacity na magtrabaho, di ba? Halimbawa, hindi na siya makapagsalita or nagkaroon siya ng mental disability. Ito, magiging total na rin siya. Ibig sabihin, buong-buo yung katawan niya pero meron na siyang disability na hindi na nag-aalaw sa kanya na magtrabaho. Permanent na siya at magbibigay na tayo ng monthly pension. Determine ito, magkano yung monthly pension nila. Depende sa, again, monthly salary credit sa SSS at sa GSIS naman para sa public sector. Oo, lalong-lalo na, Idikay, pag halimbawa naputol sa'yo, mga kamay mo. Oh, mahirap Diba? yun, Miss May. Opo. Meron tayong, kung ikaw isang manggagawa na ginagamit mo ang iyong kamay, di ba, sa Na pagtatrabaho, yung pa naman. paano mo yun gagawin? Or Miss May, halimbawa, ikaw mawalan ka ng boses, again, knock on wood, di ba? Para ito ay tool mo sa paghanap buhay. Yes. Paano natin siya i-classify? Paano nga ba? Kasi if ever, sabi mo nga, pag nawalan ako ng boses, hindi na ako pero meron pang another means. Pwede ba yun? Yes, Miss Pero May. meron kang compensation. Oo, magkakaroon ng compensation para sa sickness. Tapos, tatry natin na pagalingin ka para makabalik ka sa trabaho. Kung sakali na may chance na hindi na talaga, pwede po tayo mag-offer dyan ng dito yung mga reskilling options, di ba? Or, So may reskilling? Oo, may reskilling. Tuturuan ka na ibang way. Baka Miss May, magaling ka rin magsulat ng mga balita, di ba? So, magiging writer ka naman, parang ganyan. So,
pag hindi din pwede na ganito, pwede rin tayo mag-engage sa yung tinatawag natin naman na alternative modes of employment, pwedeng bigyan ng livelihood assistance para magnegosyo naman kung hindi na makakabalik talaga At sa ang trabaho. pinakamatindi doon, Idikay, pag yung paningin mo nawala. Ay, alam mo, Paano Miss May, yun? pag May both ganun ba? eyes ang nawala, tawag namin dyan, permanent total disability. So classified na yun. Classified na siya as kahit na permanent meron pa total. siyang kompletong Kompleto siya sa lahat parte ng kamay. Oo. So, classified na siya kasi ang hirap na talagang bumalik sa trabaho. Although ito, di ba, meron tayong mga kapatid na nagtatrabaho, fully blind, nagmamasahista, nagbabasa ng braille, maraming mga pagkakataon. So, sa mga ganitong pagkakataon, bibigyan natin sila ng training para naman makapag-adapt sila sa ano pa ba yung pwede namin gawin. Hindi natin hahayaan na wala na lang silang pag-asa dahil nabulag na sila. Kasi yun yung mga matitindi tapos nawalan ka ng pandini. Isa pa yun. Oo, Walang Miss ka ng May, sa dalawang diba? tenga. Ano yan? Hindi siya permanent total, pero malaki yung compensation para sa ganyan. Ayun, okay. So ito pinag-uusapan natin, maliban po doon sa mga binabanggit natin ngayon, Idikay, no, na easy disability benefits. Meron pa ba na pwedeng makuha mula sa ACC pag na-provide na sa ito, lalo na doon po sa mga nagpapabalik-balik po sa ospital dahil nga po nagkasakit o kaya na aksidente? So, maliban, Miss May, of course, sa disability benefits na nabanggit, meron pang medical reimbursement tayo na sinasabi na nakukuha natin sa mga administering agencies natin. So, ang medical reimbursement naman, nabanggit natin to last episode. Yes, so, yung yes. mga out-of-pocket na ginastos natin, laboratory, nagpakuha ka ng dugo, nag-urinalysis ka or fecalysis, pwede ka pang makapag-reimburse ng 30 to 60% ng mga ginastos mo, bukod pa to dun sa pension na nabanggit at iba pang benepisyo na naibigay. Ayun, yung pinag-usapan natin dati, di ba, yung nakagat ng aso. Kaso wala siyang reimbursement kasi sa libre. Sa libre siya nadala. Oo nga eh. I mean, maganda na may mga government offices na nagpo-provide nitong serbisyo na to ng Oo libre. naman. Oo, pero kung may pagkakataon na hindi ka makapunta ng libre or naubusan ng gamot or ng anti-rabies vaccine noong araw na yun, napilitan ka pumunta sa pang-pribadong ospital or clinic, dyan, pwede po tayo mag-reimburse ng inyong medical expenses. Ayun, okay. Ito, pag-usapan naman natin. Although, syempre, nakakalungkot pag pinag-uusapan, death benefits, ano? So, syempre, pag pinag-uusapan natin, may namatay na mga manggagawa tayo, para naman dun sa mga naiwan, na pamilya or survivor. So, ano po yan? Miss May, so sa mga employees natin na covered ng SSS, so private employees, makakuha po ang inyong mga naulila, ang inyong legitimate spouse, ang inyong mga anak, or kung sino man pong beneficiary ang naka-enroll ng 4,700 pesos. Average po ito. Again, depende po sa monthly salary credit nyo. So sa history po ng ECC, na-compute po namin, around 4,700 po yung average na naibibigay natin na monthly pension para po sa ating mga naulila ng mga manggagawa na namatay ng dahil sa trabaho. Sa GSIS naman po, dahil may exclusiveness of benefits, pwede po silang kumuha ng GSIS death pension sa GSIS or ng EC death pension. Again, sa EC po, nagkakahalaga po ito ng 2,000 pesos minimum. So, pwede pong tumaas, depende po sa salary nung namatay nating manggagawa. Pero, definitely po, sa parehong pagkakataon, makakuha po ang ating worker ng 30,000 pesos na funeral benefit para naman po makatulong sa gastusin para po maipalibing natin na maayos yung ating worker na na-aksidente. Oo. So, meaning yung pong tinatawag pa rin na easy funeral benefit, Idikay, ay kailangan dyan resibo? Tama ba? Yes, reimbursement? Opo. Ipapakita po yung ginagastos natin para dun sa ating manggagawa. Ayun. So, yan ay para dun sa mga death benefit. Ano yung pinag-uusapan natin? At yan kadalasan, Idikay, meron tayong mga nakaraan na mga nagtatanong dyan, hindi nila yan na-avail. Kasi merong mga requirements daw na hindi nila ma-provide. Minsan nga, Miss Pay, nagkakaroon tayo ng pagkakataon na halimbawa, hindi naman, may experience kami nito, Miss May, before, yung manggagawang namatay ay kapatid nating Muslim, di ba? Sa kanilang funeral rites, kailangan po hindi lalampas ng 24 hours, nakalibing na po. Opo, yung ating worker, yung kanilang namatay. So, sa ganitong pagkakataon po, pwede naman po nating i-review, mag-provide na lang po ng ibang ebidensya ng pinagkagastosan. Kasi po, meron din silang mga rights at rituals na ginagawa na may mga expenses din po. Kahit po nililista na lang, binavalidate na lang po natin to. Picture,
iba pa pong certificate ng barangay, certificate po ng imam na magpo-prove na nangyari yung aksidente at nailibing po yung worker, pwede po natin i-consider yan. And another thing, hindi kayo merong isa pang malaking nagiging problema dyan yung nakalagay dun sa informant, tama ba yun? Yung nagbayad. Yung nagbayad ng halaga, hindi mismo yung kamag-anak, but in fact, parang halimbawa sabihin natin na malayong kamag-anak nung or minsan namatay katrabaho kasi walang pamilya. Kasi walang Opo. So yun ang nagiging problem yata pagka nag-reimburse yung pag nandyan na yung family pero hindi sila ang entitled. Entitled. Actually, diba? Miss May, sa SSS talaga, ang funeral benefit, binibigay nila talaga doon sa gumastos. So, hindi necessary na yung heir yung makakuha nitong funeral benefit. Kasi precisely ito pong halaga na ito ay siniset aside natin para po mabigyan ng magandang huling paalam yung ating namatay na manggagawa or yung inyong kamag-anak. So, ang pension po, definitely, mapupunta po yan sa legal heirs ng namatay. Pero po, itong funeral benefit, ito po ay mapupunta dun sa taong gumastos para po dun sa pagpapalibing ng maayos sa ating namatay. Ayun, okay. Alam ko, ang dami-dami na nating mga tanong, Idikay, pero sandali lang, yung huling bahagi na lang na pag-usapan natin, rehabilitation services sa ilalim ng EASY program, meron pa pala tayong ganito. Ay, naku, so, Miss May. ano-ano yung mga benefits and of course services na nakalaan para dito na makukuha ng ating mga manggagawa pa rin. Oo, Miss May. So, maraming pagkakataon, nagbibigay tayo ng tulong sa ating mga manggagawa na na-aksidente. So, yun nga, madalas yung pension yung inaasahan. So, may Yes. perang dadating sa bangko mo araw-araw hanggang gumaling ka. Pero bukod dito, ito parang tawag natin dito ay passive na assistance. Passive. Pero, ito, meron din tayong active assistance na binibigay sa mga manggagawa na nagkasakit or na-aksidente sa trabaho para tulungan sila makarecover, hindi lang pang pinansyal, kundi physical. So, Yes. nagbibigay tayo ng free na physical speech, occupational therapy sessions. So, nagbibigay din tayo ng assistive devices. Ano-ano Yes. po yung mga assistive devices? Meron tayong wheelchair, crutches, saklay, yan, tawag natin dyan. Nagbibigay din po tayo ng mga hearing aids para dun po sa mga nawalan ng pantinig. At bukod dito, nagbibigay din tayo ng free livelihood assistance. Training, dun naman po sa mga gustong magnegosyo habang hindi pa sila nakakabalik sa trabaho or kung ayaw na nilang bumalik sa trabaho. Miss May, pagka kailangan mo pumunta sa therapy, di ba minsan, hindi ka makapunta kasi wala kang pamasahe. Pamasahe. Oo, or parang, ang hirap pagdating doon, walang pangkain, walang ganyan. Yes. Nagbibigay din po ang ECC ng 500 pesos Wow. na transportation and meal allowance para lang po ma-inganyo or ma-ensure na yung ating PWRD ay pupunta sa kanyang therapy sessions. Oo, ang galing naman. Oo, Miss May May. pamasahe ka, at least talagang fully rehabilitated ka nun. Opo, Kasi hindi ka Miss naman May. problema di ba? Oo, talagang Na hindi mo kailangan mapuntahan yung session puntahan mo. mo yung session mo. Kasi pag hindi mo pinuntahan, di ba, importante lalo na yung unang ilang buwan pagkatapos ng pagka-aksidente na i-therapy yung injury mo. Kasi pag hindi, di ba, naninigas na yung kamay, Yes, naninigas na yung binti, hindi na sila talaga nag-therapy at nawawala ng mobility yung kanilang mga parte ng katawan. So, importante po at dahil dito, binibigyan ng diin ng ECC na para po pumunta kayo sa inyong therapy session. Bibigyan po namin kayo ng pamasahe sa kapang merienda para po Galing. gumaling kayo. Di ba? Nandun na lahat. Hindi na nila problema. Yes po. Oo. Ayun. So, Miss May, eto naman. Katulad ng sinabi natin, kung hindi ka na makabalik talaga, pwede namin kayong bigyan ng 20,000 na starter kit para naman po magsimula kayo ng inyong negosyo. So, marami po kami examples ng mga negosyo na naibigay na sa ating mga manggagawa. Meron pong iba nag-start sila ng printing business, t-shirt printing business, yung mga mugs. Meron din po na noteworthy na nag-start po ng hog racing or piggery. Marami po sa atin na pumipili na mag-start ng sari-sari store. Pero po, meron din nag-start ng bubble tea or milk tea na negosyo. So, ito po ay bibigyan po namin kayo ng training at seminar para po mapili nyo yung tamang negosyo para sa inyo na inyo pong mapapalago. At bibigyan pa rin po namin kayo ng 20,000 na starter kit plus 10,000 additional na supplementary kit kung after a year po, nakita namin na lumalago yung inyong negosyo. Kumbaga, para maengganyo ka pa lalo na pagbutihin ng iyong pagdenegosyo. Tignan nyo to the max yung assistance, no? At ibinibigay ng ECC. Pero meron tayong mga pinag-usapan na ng mga nakaraan at might be may ganitong incident, Idikay. Di ba sabi nyo nga, halimbawa, nagkaroon ng problema dun sa prosthesis, di ba? Ay, Dun oo, sa kanilang Miss mga May. wheelchair, di ba?
Of course, yung hearing aids, ayan, meron pa ba na na suporta para doon? Importante, syempre, yun na nga. Itong mga assistive devices na to, yung hearing aid, hindi siya mura. So, ito ay nagkakahalaga ng significant na amount. So, alam Yes, namin na pag nasira siya or nawala, meron naman talagang life expectancy yung mga devices na yan. Hindi yan panghabang buhay na hindi masisira. So, mga ganitong pagkakataon po, ang mga PWRDs na nabigyan natin ng mga assistive devices na ganito or prosthesis, bumalik po kayo sa amin. Tumawag po kayo, makipag-coordinate po kayo sa inyong disability manager na taga-ECC at kami po ay tutulong para i-repair kung kaya pa pong i-repair at kung hindi na po kayang i-repair, palitan po yung prosthesis o yung assistive devices na na-issue sa inyo. Ayun. So, yun lang ang inyong gagawin, ano? Mm-hmm. Ayan. Anyway, Idikay, mamaya maraming tanong. Teka muna, sandaling-sandali lang po. Sasagutin ulit mamaya ni Idikay ang inyo pong mga tanong. Kaya tutok lang po kayo dahil magbabalik pa rin po tayo dito sa #ECC Work Related. #ECC Work Related sa GCRH. Tama ang ECC, Employees Compensation Commission sa #ECC Work Related. Oras natin, 42 minuto na po makalipas ang 10:00 ng umaga. Ay, kala ko ikaw pa eh. Sabi ko kasi. Mga kaibigan, nagbabalik po ang #ECC Work Related at syempre kasama pa rin natin Executive Director Attorney Idikay Velasquez. Ayan, Idikay. Thank you, Ms. May. Syempre, magandang umaga ulit sa ating mga ka-ECC na nakikinig at nanonood. Ayun, eto na. EC. Sagot ka ng ECC, Employees Compensation Commission. Eto na, sagot ka ng ECC. Pasadahan na natin, Idikay, ang ating pong mga tanong. Eto, mula. Alam niyo, ang dami niya pang tanong ngayon dito rin. Talaga? Sir, Si Sir Eliseo Baranyao Jr. Madalas Eto. ka ba, sir, ma-aksidente sa trabaho? Ang Mag-ingat po dami, tayo. Oo, ingat. Nakapag-file po ako ng SSS ng Total Disability noong 2021 pero hindi po ako nakapag-file sa Easy Claim. Pwede pa rin po ba ako mag-file ng benefit sa inyong program? Oh, Miss May, di ba last session natin pinag-usapan natin yung prescriptive period. Naging easy question pa nga natin to. So 3 years. So kung ang claim po ni Sir Eliseo ay 2021, kung bibilangin po natin, technically lampas na. Pero may exception po to the rule. Kapag nakapag-file ka po ng SSS claim before, maaari ka pa rin po mag-file ng ECC. Kasi po, deemed filed na po ang iyong claim. So, ibig sabihin, kahit lampas na ng 3 years dahil nag-file siya ng SSS ng 2021, pwede pa rin po siyang mag-file ng kanyang EC benefits para naman po maproseso natin to. So, pwedeng-pwede po ang sagot dun sa inyong katanungan, Mr. Eliseo. Oo, kasi ang dami niyang messages sa atin, Idikay. Ngayon sabi niya, tulungan niyo naman po ako since nag-work ako hanggang sa maging baldado. Yun, wala po ako talaga nakuhang benefits sa ECC program. Yun, kaya siya nakikiusap. So, Sir Eliseo, kung may malapit po na SSS branch po sa inyo, puntahan po ninyo, or kung hindi po, pwede po kayo pumunta sa amin sa opisina sa ECC sa 355 Hilpuyat Avenue, Makati City, or mag-reach out lang po kayo sa aming Facebook page katulad po na sinabi natin. Hanapin nyo lang po Employees Compensation Commission. May sasagot po sa inyo na aming Information and Public Assistance Associate para po matulungan kayo sa pagpapile ng inyong claim. Ayun, ito, napapanahon na tanong ito, Idikay ha, si Kyle De La Cruz, covered din po ba ng ECC ang heat stroke? Ay, Miss May, napaka-timely nga kasi 'di ba? Una-una, bukod sa fire prevention month, napakainit na ngayon sa araw, 'di ba? Nung isang linggo nga nag-cancel na ng classes yung ibang mga eskwelahan dahil sobrang taas na ating heat index. At covered list, kasama sa covered ng mga sakit ang heat stroke. So, ibig sabihin, occupational and work-related siya. At madalas nangyayari ito, syempre, sa ating mga exposed workers sa labas. So, ito is street sweepers, construction workers, traffic or patrolmen na nakakalat sa labas. So, talagang pag nagkaroon sila ng incident na heat stroke or dahil sa sobrang init ng panahon, ito po ay work-related at maaari po sila makapag-file ng EC. Ayun, okay. Punta tayo sa ibayong dagat. Si Jess Pascual. Cook po ako sa cruise ship. Ang tawag sa Luzdos is hernia. No? Hernia, yes. Dahil Yes, sa bigat po ng mga binubuhat sa kitchen, pasok din po ba ito sa ECC? Ano po yung benepisyo na pwede ko pong mapakinabangan?
Ay, Sir Jess, etong insidente mo, yes, pwede po tayo mag-file ng EC claim. Ang kailangan lang po nating establish po talaga, syempre, na yung hernia na nangyari ay dahil po sa trabaho. So, may mga pagkakataon po kasi nagkakaroon tayo ng loose loss, hindi po work-related. So, kailangan po ipakita natin na yung symptoms na na-experience natin sa hernia ay bago lamang or lumitaw lamang pagkatapos ng ating mga trabaho. At yung sakit dapat na nauna na na-acquire dahil sa matinding pisikal na pagkakapagod dulot ng trabaho. So, sa kwento mo, Sir Jess, ikaw ay isang cook. Minsan, naintindihan natin, mabigat yung pinapabuhat sa'yo na kaldero or kawali or ingredients, maaari pong pumasok. So, payagan niyo po ang aming mga medical evaluators na tingnan ng inyong kaso at ma-evaluate po kung work-related ang inyong pagkakasakit or pagkakaroon ng loose loss. Makikita pa rin ba dyan, Idikay? Halimbawa, meron na siya noon, pero hindi yun malala. Ibig sabihin, doon sa trabaho niya, doon, parang doon yun Ay, Miss May, meron tayong tinatawag na increased risk theory. So, kung meron nang nag-exist na ganitong sakit, pero yun nga, workable, tinitreat mo naman, ginagawan mo ng paraan para hindi lumala. Tapos, dahil sa exposure mo sa trabaho, lumala siya. Maaari pa rin siya makover ng ECC. So, ipapakita lang natin na sa sitwasyon mo talaga, itong maliit mong sakit ay lumaki or lumala dahil sa trabaho, covered ka pa rin ng ECC. Ayan, okay. Yung mga tanong natin, nakakatuwa, no? Naku-cover din lahat sila. Dahil, ang pag-usapan natin, yung mobility naman nila nung ating manggagawa. Dahil nabigyan na po ako ng ECC ng prosthesis. Malaking tulong po talaga sa akin sa pagbabalik ko sa pagtatrabaho. Pero dahil po sa tagal, eto na yun, nasira po. Pwede pa bang humiling ulit sa ECC ng bagong prosthesis? Yes, Sir Melvin. Katulad po na sinabi natin kanina, mag-reach out po kayo sa inyong disability manager. Yun po ang aming staff sa WCPRD na nag-coordinate sa inyo or nag-award po ng prosthesis. Sila po ay makakatulong. Kung sakali man po na nawala na po kayo ng contact sa inyong disability manager, kayo po ay mag-reach out lamang po sa amin sa ECC. Again, Facebook po, Messenger, sasagot po kami or tumawag po kayo sa opisina. I-assess po natin yung prosthesis at kung pwede po natin i-repair natin. Kung kailangan papalitan po natin yan. Ayun, okay. Si JB Lopez naman po, cover din po ba ng ECC yung mga gamot na kailangan po namin kapag kami magpapagaling? Miss JB, katulad nung na-mention natin kanina, ito ay mako-cover na ating medical reimbursement. So kung ito po ay nakareseta, kasama po sa mga nireseta ng inyong doktor para sa inyong pagpapagaling, mako-cover po ito 30 to 60% medical reimbursement po. Maaari po nating ibalik sa inyo ang inyong nagastos sa pagpapagaling dahil sa work-related na pagkakasakit. Ayun. Paano po kung namatay ang manggagawa? Bibigyan din po ba ng livelihood assistance yung pong naiwan na family, yung mga survivor? Merlinda De Jesus po yung nagtatanong. Naku, para po sa mga naiwan or naulila po na ating mga manggagawa nang dahil sa trabaho, yung livelihood po natin sa ngayon ay hindi pa po available sa inyo. So, ang nabibigay lang po natin, again, yung easy death with funeral benefit. Pero po sa covered ng SSS and easy survivorship pension na pwedeng matanggap ng naiwang pamilya, sa ECC minimum of 30,000 pesos naman yung funeral benefit. So, sana po dito natin makover. Pero wag po kayo mag-alala dun sa sinabi nyo. Nagtatry po kasi tayo mag-expand ng mga benefits na binibigay natin sa mga manggagawa. At gusto po natin to ma-extend sa pamilya. Part po na ating gender and development advocacies na i-extend natin yung ating mga services na binibigay sa mga nauli ng pamilya. Ayan, meron ding napapanahon na tanong dahil nga tayo ay tag-init na at Fire Prevention Month. Paano po kung halimbawa nasunog yung balat? Cover din po ba ng ECC yung pagkasunog? Dahil isa po akong fire volunteer ang asawa ko. Nagbabayad naman po kami ng SSS, Jamaica Les Moras. So yung sunog sa balat dahil po sa pagganap sa kanyang pag-volunteer na trabaho ay maaari po talagang makover ng EC. So pwede po siya mag-claim ng loss of income benefits o yung nabanggit na EC disability, medical reimbursement po para doon sa pagpapagaling na mga ginastos habang nagpapagaling siya. At syempre, kung nagkaroon po ng disability or immobility doon sa kanyang nasunog na parte ng katawan, pwede din po namin siyang bigyan ng rehabilitation services para po bumalik, 'di ba? Minsan na pag nasunog yung balat, nagkakaroon tayo ng
immobility. So, pwede po nating bigyan yan agad. Ayun. Si Ma'am Emily Rivera, na out of balance po ako nung mag-workout ako sa work. Nasemento po yung paa ko. Covered ba yan ng ECC daw po? ECP. Linawin natin, Miss Emily, nag-workout ka sa trabaho, ibig sabihin, gym supplied ng iyong employer? Nang mag-out sa work. Sorry. Mag-out sa work. Okay, mag-out sa work. So, kung kayo po ay Nasemento. nag-out sa trabaho at halimbawa po naglalakad kayo pauwi galing sa trabaho, pauwi sa inyong bahay, ito po ay tinatawag natin na, di ba, discuss natin, Miss May, going to and coming home from work. From work. Ito po ay covered pa rin ng ECC. So, maaari pa rin po kayo makakuha ng disability benefits at medical reimbursement para po sa inyong pagpapagamot. Ayun. Si Ma'am Leonor Estabilio, paano kung nakatanggap na ng sickness benefit sa SSS, meron pa rin po bang makukuha na hiwalay na benepisyo sa ECC? Ay, yes ma'am. Sabi po natin sa SSS, sa mga pampribadong manggagawa, doble po ang pwede nyo makuha. Isa po sa SSS, isa po sa ECC. Itag nyo lang po yung claim nyo sa SSS na for EC para po ma-evaluate din na ating medical evaluators kung work-related po yung inyong pagka-aksidente or pagkakasakit. Ayun. Meron lang akong bigyang daan na isang tanong na Idikay. Live. Yes, Miss May, Si let's go. Noyong Montes, magandang umaga po, ma'am. Tanong ko lang ho, merong SSS naman ako pero hindi po naghuhulog ang ng ECC ang employer na pinagtatrabahuhan ko. Ayan, maunlad. Ko, binanggit na 'yung Anyway, sa Bocaue, Bulacan. Na-aksidente daw siya 2020, nabalian siya ng paahita. Ngayon, di po siya na operahan. 2 taon po siya nakasaklay. Ay, naku, sir, kung seryoso, sigurado po kayo na naguhulog po si employer nyo ng inyong SSS, in theory po, technically, imposible po na hindi kayo nahuhulugan ng EC. Kasi po, built-in siya, nakatuck in po ang EC contributions ng inyong employer sa SSS. Kasama po lagi ang ECC. So, hindi nyo lang po siguro napapansin sa inyong payslip kasi hindi po sineseparate na linya ang ECC. Pero po, kung naghuhulog ang inyong employer, sigurado kayo, nakakuha po kayo ng sickness benefit sa SSS nung nag-file po kayo noong 2020, pwede pa po kayo humabol na mag-file ng EC benefits nyo ngayon kahit 2025 na. So, tanungin nyo po ang inyong HR officer. I'm sure po i-accommodate po nila yung tanong. At again, kung sakali po hindi sila naniniwala sa inyo, ipakita nyo po itong i-share nyo po itong aming video, ang ating radio program para po makita nila na yung ganong aksidente, kung work-related, ay mako-cover din po ng ECC. Kasi gusto daw niya, sana mabigyan din siya ng pangkabuhayan. Sayang naman po yung Yun ang opportunity, kanyang Miss habol. May. At pwedeng-pwede talaga. Ayun. Okay, maraming salamat, Idikay, sa pagsagot sa ating napakaraming mga tanong. Marami pa rin po, But anyway, lagi naman tayo nandito ng Wednesday. Kaya sa ating mga ka-ECC, syempre po, i-announce na rin natin yung ating mga winner sa ating Easy Question. Pero bago yan, muna ang ating sagot, ang ating easy answer, Idikay? Ang ating easy answer today ay tama. So, again, sabi Tama. nga po natin, tama or mali lamang po yung sagot. Ang nakakatuwa dito, Miss May, dalawa na yung nakakuha ng tamang sagot. Oo, isipin mo yun. Mahirap ba? Mahirap yata yung easy question natin. Hindi pala siya easy today. So, ang nanalo po ngayong umaga ay si Mr. Brian Peña Cruz at si Miss Minerva Acenas. Ayun. So, congratulations po sa ating dalawang winner dahil kayo po ang nakasagot ng ating easy question at mananalo po kayo ng ECC merchandise. At para po sa mga winner natin, hintayin nyo lamang po ang message ng aming executive producer, si Miss Pichi Gonzalez, para po sa inyong premyo. ECC Safety Pabaon. Eto na, punta na tayo sa ating safety pabaon, meaning konti na lang ang oras natin. Mahaba-haba. Naghahabol pa rin tayo, Miss May, kahit na ilang oras talaga pagka work-relatedness ang pinag-uusapan, humahaba talaga. So, ang ating safety pabaon this morning, Miss May, dahil ino-observe pa rin natin yung fire prevention, talaga namang naramdaman din natin na ang init, yung bugso ng araw tuwing nagtatrabaho tayo. Ang advice po natin, safety pabaon this morning, ay para po sa ating mga employer. So, sa ating mga employer po, pwede po nating i-allow ang ating mga
empleyado na magkaroon ng flexible work arrangement para ma-minimize yung direct exposure nila sa araw habang nagtatrabaho. So, try po natin na bigyan sila ng pagkakataon na pumunta sa shade tuwing napakainit po ng araw. Kung construction worker po sila, alas 2 ng hapon, pwede po nating i-move yung working hours nila ng mas konting pailalim, pahapon, para po hindi naman sila babad sa araw. At i-make sure po natin na kung may manggagawa po tayo na nagtatrabaho sa initan, meron po silang access sa malinis na tubig inumin para po maiwasan naman natin yung dehydration or heat stroke para sa kanila. Ayun, napakagandang yan, safety pabaon, Oo, Idikay. Miss May, useful. Oo, dehydration ang mga nagiging problema. But anyway, so yan po ang again, ang kabuuan na ng ating programa, Idikay. At syempre, hanggang At kung meron po kayong mga katanungan sa amin sa ECC na hindi po namin na-address ni Miss May ngayong umaga, kayo po ay mag-reach out lamang po. Again, Facebook page po namin, hanapin nyo lang po Employees Compensation Commission. Meron din po kaming website, www.ecc.gov.ph. At muli po, ako ang inyong action woman, Attorney Kaima Velasquez, na nagsasabi na ang pag-aalaga sa manggagawang Pilipino ay pag-aalaga rin sa ating bayan. muli po, yan po ang naging kabuuan ng ating pong programa ngayon pong another Wednesday. At syempre muli po, ako naman ang inyong lingkod, May Binauhan. Magsama-sama po tayong muli sa susunod na araw ng Miyerkules. Syempre pa, dito pa rin po sa ating Hashtag ECC Work Related.